12 na ako. Kasing dami na ng pamilya ko. Sabi mo, pasensya na. Walang pera, kaya mag-drop out ka. Sabi mo, pag-iwaan nyo. Aling kung pati kayo ng plano. Sana hindi gutom at nag-aaral pa. At lahat malisan ang buong pamilya. Ang banal ng buhay ay maayos na buhay. Grabe, ganun pala kahirap ang pamilyang Pilipino. Ayoko maging ganyan yung pamilya ko. Hindi naman ganyan dati yung pamilyang Pilipino noon eh. Paano nga ba? Ano po ang masabi niyo sa pamilyang Pilipino noon? Ano-ano ang gawain nila? Ang pamilyang Pilipino noon, meron silang matibay na batayan ng value system. Niyayakap ng bawat miyembro ng pamilya yung pagpapahalaga na meron na kumakatawan dun sa buong pamilya. Maliwanag din sa pamilyang Pilipino noon yung mga katangian na sa tingin natin likas sa mga Pilipino. Halimbawa, yung mga kaugalian ng paggalang, pagmamano, likas at naoobserbahan ng mga miyembro ng pamilya, yung mga katangian na idinidikit natin sa pamilyang Pilipino. Sa tingin niyo po ba mayroon pa rin tradisyonal na pamilya ngayon? Oo, meron. Siyempre, as Filipinos here in Bangkok, kitang-kita naman natin sa religion natin. Although, siyempre, when it comes to religion, we are now declining, not unlike before, pero still, it is very evident when it comes to family, as well as religion. Sa tingin niyo po ba mayroon pa rin tradisyonal na pamilyang Pilipino ngayon? Na kumakatawan dun sa mga katangian na meron tayo. Sa tingin ko mayroon pa rin. No? Depende lang siguro sa lugar kung saan natin titignan at hahanapin yung mga pamilyang Pilipino na ito. No? Kung titingin tayo sa mga urban areas, ito yung lugar na kung saan marami ng distractions, marami ng na-introduce na modernong mga kagamitan, gawain. Sa tingin ko, ito yung mga Pilipino na handa at niyayakap yung pagiging modernisado ng pagkakataon. Pero kung titingin tayo sa mga rural areas, no, halimbawa sa mga probinsya, buo pa rin naman, no, napapanatili natin yung mga katangian. Ito yung mga tao, no, gusto kong sabihin, ito yung mga tao na hindi masyadong naiimpluwensyahan ng modernisasyon. Sa kalagayan ganun, napapanatili kung ano yung mga katangian, gawi, pagpapahalaga na meron yung mga Pilipino. Advantages ng tradisyonal na pamilya? Siguro one of the advantages of traditional family is nagiging tight yung bawat members ng family. So, para sa akin, napakahalaga talaga. Lalo na ngayon na modern age, marami ng technologies, marami ng mag-influence lalo sa mga kabataan. Kaya importante talaga yung time, may time talaga para sa family. Second is ang advantage din niya para sa akin, nape-preserve yung culture, then yung mga culture and proper attitudes na dapat nagtayin sa lalo na sa ating mga Pilipino. Mag-aaral natin, diba, sa philosophy na core values, yung pakikipagkapwa, pakikiputang na loob, yung mga ganong bagay. Yung mga advantages and disadvantages po ng pagkakaroon ng traditional family. Ang advantage, lalong nagiging close ang pamilya mo, nagkakaroon ng tawag yun, nagiging malapit, hindi sila nahihiya na sabihin sa'yo kung ano yung mga nararamdaman nila, mga problema nila. Ayun. Sa disadvantage, minsan, iniisip nila yung paghihigpit. Kumbaga, akala nila, hinihigpitan na sila masyado na ayaw silang akwa lang kumbaga.
nami-misinterpret nila yun. Eh, hindi naman nila alam na kaya nung ginagawa para sa kanila rin, mapaayos, tulad ni Carlos, akala naman, masyado na kaming mahigpit, eh, para rin naman sa kanila yun. So, yun nga, akala ng mga anak na pinaghihigpitan sila. In a way na may tendency mag-rebel sila. May mga ganong pangyayari dito. Tsaka natututo din tayo minsan na sabayin ng mga magulang natin, specifically magsinungaling tayo, di ba? Parang halos lahat naman tayo na experience. Yung tipong may kailangan kang gawin, pero alam mong hindi ka papayagan, di ba? Kaya minsan napipilitan din magsinungaling, parang white lies. And isa pang disadvantage nun ay masyadong nagiging dependent tayo sa family natin. Tsaka pansin mo, di ba? Ang family ng mga Filipino, tawag dito, pagkaanak na yung anak, magkaroon na ng apo hanggang sa lumaki na yung angkan, nasa isang bahay pa rin. Yung tendency nun, parang yun nga, nagiging dependent yung bawat members of the family. In a way na parang hindi na nila kaya tumayo sa sarili ng mga bata. Yung minsan disadvantage ng para sa parang yun nga, dependent. Ganun pala ang pamilyang Pilipino noon. Noon? Bakit? Ano ba bang pamilyang Pilipino ngayon? Bakit wala ka bang pamilya ngayon? At teka, paano nga ba modernong pamilya ngayon? Ano po ang modernong pamilyang Pilipino para sa inyo? Para sa akin, ang pamilyang modernong Pilipino, ito yung yumayakap sa makabagong pamamaraan ng pagtataguyod ng isang pamilya. Kasama rito yung pagiging bukas ng mga miyembro ng pamilya na hindi lamang gampanan kung ano yung papel na nakaayon sa kanila pagdating sa pamilya. Ito yung pagkakaroon ng adjustment sa ginagampan ng papel, pagiging bukas na rin sa mga pamantayang meron tayong sinusunod pagdating sa mga miyembro ng pamilya. Isang magandang halimbawa siguro dun sa pagkakaroon ng iba't ibang papel. Halimbawa, ngayon tanggap na ng lipunan at mga miyembro ng pamilya na sinanay yung nagtatrabaho at nagtataguyod sa pamilya, habang si tatay siya yung nasa bahay at nagpapalaki sa mga anak at gumagawa ng mga gawaing bahay. So, Ano na po ang pagkakaiba ng tradisyonal na pamilya at modernong pamilya? Traditional at modern. One very big definition for tradition and the new English for families are broken. Sad to say, pero yun yung nagiging image of what the new generation family is, mga single parents family. So, not unlike before, when you say tradition, you really have a family, even to the point that you have your extended family. But now again, as of now, we are having societal changes, the needs and wants of people. That's why we are now, sad to say, kakaroon tayo ng single parent family, broken families. So, ano yung cause? Pagkakaiba. Siyempre, pagkakaiba nito is, of course, if you're going to look at it on a macro point of level, the image. Because we Filipinos, we are traditionalists, we see a family that is complete. We already have this idea, this intuition, this connotation already that yun ang family. Diba? So we already have biases. Kanya if you're coming from a broken family, medyo, bakit? Diba? It's still an open secret, but it's kind of taboo for us. So we are still used to yung the tradition ng family. So the big difference on a personal level, makikita mo, especially, ang pinaka-affected dyan with the kids. Alam naman natin yan. The kids would be affected. Why? Because the kids might grow up without having a father image or a mother image. Or, to be as young as, 5, 3, 4, to be exposed to that different kind of dynamics, family, with
would really have a its effects. For example, family day sa school. Imagine family day sa school. You're going to see all of your friends with both of their parents, tapos ikaw isa lang ang kasama mo. It would does affect your confidence. It would does question your self-worth. It does help you understand what's your self-esteem, what's your output in life. Then probably there's a tendency that you are going, or kids were going to develop a negative vision or negative orientation when it comes to families, pag-ibig, blah, blah, blah. So it's a lot of things actually. Very detrimental. And also it's good din in a way. Good in a way wherein sometimes kids coming from broken families are much more emotional adjusted because they have to compensate. They have to compensate for the feeling that at an early age they have to be strong emotionally. Yes. Ano-ano po ang pagkakaiba nito sa pamilyang Pilipino noon? Sa aking palagay, isang malaking bagay na pagkakaiba ng mga ng pamilyang Pilipino noon sa ngayon ay yung pagiging bukas nga ng mga Pilipino sa pamantayan na ginagawa at sinusunod ng mga miyembro ng pamilya. Halimbawa, kung noon ang nasusunod sa pamilya ay palaging si tatay. Batas kung ano yung sasabihin ni tatay. Tapos si nanay, siya lang yung nagpapatupad kung ano yung mga desisyon ni tatay. Pero ngayon, bukas tayo na parehong magulang, pantay sa pagbibigay ng mga pamantayan sa pamilya. Halimbawa, pagdating sa pagdidisiplina ng mga anak, noon nagsiset ng oras, halimbawa si tatay kung hanggang anong oras pwedeng manatili sa labas ng bahay si anak. Pero sa ngayon, bukas tayo dun sa pagkakataon na hanggang merong komunikasyon, nagkakaroon ng adjustment. So sa palagay ko, malaking-malaki yung adjustment ng pamantayan ng tradisyonal na Pilipino at yung makabagong pamilyang Pilipino. Maraming dahilan ang pwede nating tignan sa pagbabago ng mga Pilipino ngayon. Pero sa tingin ko, ang nangyayari patungkol sa pagbabago ay inaayon ng mga Pilipino, bawat miyembro ng pamilya, yung kaugalian at mga paniniwala, yung mga pagpapahalaga sa kung ano yung dinidikta ng makabagong panahon. Katulad ngayon sa pagdating sa komunikasyon, hindi na siya katulad nung mga nakalipas. Ngayon, okay na sa atin yung paggamit ng teknolohiya para mas mapadali yung proseso. Sa ngayon, although pwede nating tignan na nag-a-advance yung pamilyang Filipino sa pagdating sa mga katangian at mga ugali, umaayon lamang ito dun sa kung ano yung hinihingi ng pagkakataon. Ano ba kiramdam na lumaki sa modernong pamilya? So, para sa akin, nakaranas lumaki sa modernong pamilya kung saan nagtatrabaho ang parehas kong mga magulang. Hindi ako nahihirapan humingi ng mga gusto ko dahil alam ko maibibigay nila. Ano sa tingin may mga disadvantages mo? Siguro yung nawawala sila ng oras para sa akin, kaya napapalayo ang loob ko sa kanila. Dahil hindi sila yung kasama ko sa bahay. Ano pong insight niya sa modern family? Maganda po kasi parehas po kumikita yung nanay tsaka tatay. Mas mabibigay po nila yung pangangailangan ng pamilya. Na magkaroon ng modernong pamilya? Sa akin, ayos lang kasi parehas naman yung mama at papa ko, nag-handle ng business namin. Saka parang, nakakaya naman na i-manage yung time nila pareha sa amin. Tapos parang mas nagkakaroon na, depende, pero depende kung saan. Kasi yung parents ko, business namin, talaga may business namin, hindi talaga sila nag-work sila na, yung sa office. Kaya parang okay lang kasi para silang may time sa amin. So mas, yung sa financial, talagang mas mataas. Kaya Ang talents sa mga TV, sa commercial, mga teleserye, mga ganon. Siguro kasi kailangan talaga kumayo din yung babae. Hindi lang puro asa na lang sa asawa dahil kulang talaga yung sahod. Sa panahon ngayon, napakamahal na yung mga gastusin, di ba?
So kailangan talaga tulong talaga para maibigay naman yung kung anong mga needs ng mga bata. Disadvantage kasi kailangan talaga parehas kami nagtatrabaho. Tsaka sa katunayan nga, nagtatrabaho ako, hindi naman araw-araw yun yung tawag sa TV, on ko lang yun. Kung kailangan nila, yun, pupunta ako. Tapos kung nasa bahay naman ako, meron naman akong tindahan. So nagbabantay ako. Maraming pong salamat. Oh, andiyan ka na pala. Ano na nga dito? Ano pinag-usapan niyo? Ikaw. Hindi, pinag-usapan namin yung pamilyang Pilipino. Teka, saan galing? Wala. Kinuha ko lang yung padala ni Daddy. Saan ba siya? London. Teka, paano nga ba yung pamilyang Pilipino na merong kapamilya sa ibang bansa? Ano pong masasabi ninyo sa mga pamilya may kapamilya sa ibang bansa? Depende kung sino yung miyembro ng pamilya na nagtatrabaho sa ibang bansa, no? Kung halimbawa ito ay isa sa mga magulang, ako sa aking personal na pananaw, naniniwala ako na habang maliit pa ang mga bata, hindi dapat iniiwan ng magulang ang mga bata. Importante, responsibilidad ng magulang nung tinanggap nila yung tungkulin na maging magulang ng mga bata, na nandyan sila sa tabi ng mga bata habang ito ay lumalaki. Pero syempre, may mga pagkakataon na kailangan nating isakripisyo yung mga bagay-bagay para sa atin, para sa ikagaganda ng pamumuhay ng pamilya. Hanggat maaari siguro kung mayroong pagkakataon ng magulang na dito magtrabaho sa Pilipinas at hindi iwanan ang mga anak, nandun ako sa panig na yun. No? Pero kung halimbawang yung oportunidad nandiyan na para makapagpabigay ng mabuting buhay sa pamilya, desisyon yun yung miyembro ng pamilya. Kaya lang importante na ang bata habang lumalaki ginagabayan ng dalawang magulang, ng nanay at ng tatay. Personally, my father said, he works abroad. So every now and then he goes back. Advantage of OFW, of course, syempre, your parents are going to be able to provide you with a much more comfortable life. That's our idea with our comfortable life. Our idea with our comfortable life kasi is you get what you want, but you are provided what you need. So for us, that's comfortable. So based on that definition, yes, it's a comfortable life. But then again, one of the negative side of having an OFW, of course, is the presence. Diba? No material things, no monetary compensation is tantamount to be there whenever your kids are growing up. So I remember the time we're in graduation ko for grade 7, and my dad can't be there. So for me, it was a very challenging time for me. Tatay ko graduation ako. So it was a challenging time for me. For me, malaking bagay na. But how about for the others? But there are some families wherein the father or the mother will not go home for 3 years, 4 years, 5 years. What more pag sa bata yun? You are going through a lot of changes, you're going through a lot of issues in life. And if your parents are OFW, then ang tendency mo is you are not going to be able to provide that. But then again, since we are Filipinos, we are close in family ties, we have our extended families. But, another question, it doesn't mean that your extended family can support or can fulfill those needs, fill those gaps, fill those points. It doesn't mean that you're going to be a well-adjusted person. Iba pa rin care, love, attention that is going to come from your parents. Ano naman ang advantage ng OFW ng magulang?
Pinaka-obvious sa lahat kasi di ba nagtrabaho yung magulang mo sa abroad para masuportan yung pangangailangan mo. Yun, obvious na nabibigay niya lahat ng pangangailangan ko. Tapos yun, pero pinakamahalaga rin na natuto maging independent kasi wala akong parents. Parang parents kasama ko kaya parang ako na yung nagiging parang magulang sa sarili ko. Parang ako na tumitingin ng tama at saka mali na gagawin ko. O gano'n. Yung advantage naman yun nga, ang number one reason kasi ng tatay ko kung bakit siya nag-abroad is to provide our needs. So since sa ilang taon, binuhay niya kami actually sa pag-OFW. Wala siyang ibang trabaho kundi mag-OFW. So kaya ako nakapag-aral dito sa magandang school na ito, FEU. Dahil sa pagpapatuloy niya, sa pag-OFW niya. So, it's more on providing our needs, pero siya yung advantage na nakakalungkot kasi nga hindi naman talaga siya talaga advantage. Kung talagang sana kung itong country na to is na-provide na lahat ng mga trabaho or nakakapag-bigay siya ng magandang trabaho sa mga Pilipino, sana hindi na lang nag-ibang bansa. Pero since realidad to ng buhay, parang ganun, kinailangan ng papa ko magtrabaho sa ibang bansa para mamunan kasi nga hindi naman talaga kami ka-well. Kaya ay, ang anak ng isang OFW. More on, nakikita ko siya as disadvantage kasi siya. Kasi number one, lumaki ako na yun nga wala siya. Tapos number two, kailangan niya pang manggibang bansa para lang ma-provide yung needs namin, yung family. Tapos, nung time na parang kasi kailangan ko siya nung parang nagde-develop ako bilang individual, wala yung father figure. Nung time na nagde-develop ako as an individual, mahirap kasi hinahanap ko yung father figure, wala siya. Pero yun na nga parang yung advantage nito is ipoprovide niya yung needs namin pero sa mahirap na paraan na kailangan niya mahiwalay, ganyan. Tapos Ang disadvantages ng OFW yung magulang mo? Para sa akin yung pinaka-disadvantage kasi para sa akin ngayon na medyo matanda na ako, ganun. Parang feeling ko marami na sayang na oras na parang hindi kami magkasama dapat magkasama kami na parang nasamahan niya ako sa graduation, gano'n. Kasi minsan pag graduation, tumatama na hindi siya nakaka-uwi, gano'n. Parang important na moment sa buhay, parang hindi niya na nakikita, gano'n, na witness. Gano'n ka kadalas mag-usap? Si mami, tumatawag siya sa phone, nagte-text, email, Facebook, tumatawag, Skype. Constant naman yung communication kasi minsan pag busy, hindi siya nakatawag. Pero naiintindihan naman. Para sa akin kasi simula bata naman ako, sanay na ako. Kaya parang ngayon, okay lang, hindi masyadong mahirap. Pero nararamdaman ko na parang pressured ako na makatapos ko ng pag-aaral. Kasi alam ko naman na pag after netong college, magkakasama na kami. So yun, masaya naman. Pero habang tumatanda, okay lang kasi lumaki naman ako sa lolo. Kaya parang feeling ko yung lolo ko yung mama ko. Pero yun, ayos lang. Pagsanay na. Saan pala kayo? Oo, saan kayo galing? Diyan lang. Ano yung pag-usapan natin? Oo, tungkol sa pamilyang Pilipino. Sa mga extended family. Isa bang magandang katangian ng mga Pilipino ang pagkakaroon ng extended family sa isang bahay? Sa aking palagay, sa isang banda, mabuti yung merong extended family. Napapagtibay kasi ng klase ng pamilyang ito, yung relasyon na meron yung mga miyembro ng pamilya. Kaya lamang, dapat maliwanag lang sa bawat miyembro ng pamilya kung ano yung ginagampan ng papel ng bawat isa. Halimbawa, sa isang extended family kung saan andong si nanay, andong ang tsuhin, andong ang lola, dapat alam lang ng mga miyembro ng pamilyang ito na halimbawa si tsuhin hindi niya pwedeng bigyan ng direktamente ang disiplina ang mga anak
ng kapatid niya, parang gano'n, no? Napagyayabong kasi ng extended family yung value system na meron ng isang pamilya. Hindi lang ito nanggagaling sa mga magulang, kundi pati na rin dun sa mga ibang miyembro ng pamilya na nakaranas ng parehong pamamaraan ng pamumuhay. Chin, di ba extended family kayo? Oo, lumaki ako sa extended family. Ano naman yung advantage ng extended family? Well, para sa akin talaga, ang advantage ng extended family is yung lumaki ka na kasama mo yung buong pamilya mo. Hindi lang buong pamilya, kasama pa yung relatives mo. And lumalaki ka na malapit yung loob mo sa tito mo, sa tita mo, sa lolo mo, sa lola mo. And isa sa advantages pa nito is yung hindi ko na kailangan humanap ng best friend sa labas. Kasi as nade-develop pa lang ako bilang individual, nahahanap ko na yung best friend ko sa mga pinsan ko. Eh, ano naman ang disadvantages ng extended family? Well, para sa akin, ang disadvantage talaga ng extended family is yung hindi alam ng bawat miyembro ng pamilya kung ano talaga yung role nila sa family namin bilang malaki kaming pamilya. Hindi alam ng tito ko kung dapat niya ba akong disiplinahin sa bagay na ginawa ko or dapat ba siyang mag-set aside kasi dapat tatay ko yung gumagawa ng bagay. Para sa akin ang advantage ng extended family. Mas nakikilala mo yung mga kasama mo sa bahay, yung tita at titos mo. Tapos mas nakipag-communicate ka sa kanila at mas naano mo yung mga problema nila sa buhay. Tapos yung disadvantage naman is yung pag may problem sa family nyo, parang nangingailam sila, parang masyado silang nangingailam doon sa parting nyo ng buhay nila. Andiyan yung Ang dulot ng pagkakaroon ng extended family. Para sa akin, yung advantage nun, kasi diba syempre pag wala yung parents mo, yung kung andun yung lolo mo, kaya lolo mo, yung tito or tita mo, syempre magkakaroon pa din may nag-aasikaso sa inyo. So parang kahit anong mangyari, meron titingin at titingin sa inyo. Kaya mas maganda pa rin, ayun ang advantage para sa akin. Para sa akin, yung disadvantage nun kapag, halimbawa, hindi mo sila close, tapos nagkakaroon tayo ng alam mo na yung gamit nyo, tapos parang hindi kayo makaget, tapos yung sa parents mo, yung pagkakita ka ng parents mo, kapag na ka din ng mga lola at lola mo, kaya ng mga tito-tita mo, yung bisa parang hindi pa explain sa parents mo yung mga nalagawa mo, parang mas dumadagdag pa sila, parang lalo kang pagkakita. Mga advantages na may kasama po sa bahay or extended family. Advantage niya, masusubaybayan mo yung mga bata, may problem sila. Pag humingi sila ng payo, yun, napapayuhan mo sila. Pero yung gusto mo, hindi na siya masusunod. Disadvantage niya. Magsasuggest ka lang, pero as family na sila as one, yung kanilang gusto na ang nasusunod. Hindi na yung kagaya noon na kami ang nasusunod. Insight mo sa extended family? Extended family, minsan kasi may negative siya, minsan may positive. So, negative, maingay sa bahay kasi madaming tao, nandiyan yung tita mo, tito mo, mga pinsan mo makukulit, mga visit, ganyan. Pangit din kasi minsan nagkakainggitan, kunyari may pagkain kayo, hindi mo sila nabigyan, sabihin, damot-damot mo. Positive naman, siguro mas nagiging malapit kayo sa isa't isa as a whole family and kakadugo. Positive din is yung kilala mo kung sino yung pinsan mo, sino yung mga kadugo. Masaya pa rin ba sa pamilya na kasama mo yung kamag-anak? Ay, oo, syempre masaya talaga. Kaya na parang iniisip ko, paano yung pamilya na broken? Paano sila lumaki? Anong feeling na lumaki ka sa isang broken na pamilya? Siguro lungkot na. Ano po ang masabi ninyo sa broken family? Broken family, pwede natin tignan yung angulo na dumating sa sitwasyon yung mag-asawa
dumating sa isang sitwasyon ng mag-asawa na hindi nagkasundo patungkol sa isang bagay at yun ay kailangan para magpatuloy ang buhay nilang maghiwalay. Okay. Yes, madaming psychological effect ang broken families. First, yung self-image and self-worth. Self-image at, okay, why out of all people, it happened to me. In the first place, kids don't have the control over that situation. But then again, they would begin to ask the questions, why? Why me? Other people are like that, and why do I have to go through these things? Now, they're going to somewhat develop inferiority. Why? Because they go to see people are like that, families are like that. So now, why am I going through life to a phase like this? What did I do to deserve this? Now it's going to affect a person's self-esteem, self-worth, to the point that some people would rather be social media. They would be the ones who are going to be under drugs, to be bullies. When I was a counselor back then, majority of those cases for the kids, they came from broken families. Why? Because they don't have any outlets when it comes to home. They're not in a healthy environment. For example, yung broken families, makikita mo yung parents mo nag-aaway. Diba? At a young age, makikita mo yung parents mo nag-aaway. We're going to have this idea na, oh, it's a normal. Kasi gawin yung parents ko eh. Because we have this idea, kahit bata ka, parang you have this idea na you were taught in school, your parents are this, blah, blah, blah. But your parents mo nag-aaway. So now your point of view is normal. Diba? Ngayon, magiging tendency mo pagdating sa school, you're going to be like that. Then again, your influence in terms of society, hindi magiging maganda. Your orientation when it comes to society, hindi maganda. Orientation sa sarili mo, orientation sa other people. So there's a lot of factors when it comes to the effect of broken families. No? Not just sa kid, but also for the family and the whole image of your family itself. Ano na doon sa inyo lumaki sa isang broken family? Bilang isang anak, sa positive side, parang naging independent ako kasi parang motivation ko kasi mas matulungan ko yung mama ko kasi dati galit ako sa papa ko kasi yun, niloko niya yung mama ko. In negative way, parang takot na maiwan kasi yun, naranasan ko kung paano maiwan or matulog sa kama ng mag-isa lang gano'n. Oo, kasi wala nag-guide sa'yo kapag parang kapag may gatherings kayo, parang kunyari Christmas, hindi mo alam kung kanino ka pupunta or mag-celebrate ka sa kasama papa mo or mama mo, gano'n. Kung sa side ko, syempre, kasi so pa rin maranasan kung yung paano yung magkakasama kami. Pero dahil alam ko yung side ng mama ko, mas pipiliin ko na hindi na kasi nakita ko na siya kung paano nasaktan niya. Ayoko na maulit. Ano ba insight niya sa broken family? Sa tingin ko parang mas okay na yung broken kaysa sa magkasama naman na lagi na lang nag-aaway. Parang mas mas pangit yung effect nun, yung lagi nakikita silang nag-aaway. At least kahit nahiwalay, okay naman. Para sa akin yung mga tao, broken family. Kasi most ng mga friends ko, mga high school friends ko, broken family sila. So para sila yung mga tao, kailangan talaga, mas kailangan ng affection at ng attention ng ibang tao. Kasi most of the time, nag-ask sila sa mga friends, sa mga kamag-anak nila, talaga para lang magkaroon ng satisfaction na, okay, may nararamdaman akong comfort. Kaya parang sila yung mas prone sa mga sensitive na tao, gano'n. Grabe ang hirap na maging member ng isang broken family. May mga advantage din po. Pero kahit gano'n na nakakatuwang isipin na kahit iba-ibang klaseng pamilya meron dito sa Pilipinas, nagagawa pa rin natin hanapin yung positibo sa bagay. Ano ba sa tingin mo yung common denominator nila? Para
sa akin, yung common denominator ng mga iba't ibang klase ng pamilya dito sa Pilipinas is yung pagmamahal na meron tayo para sa ating mga pamilya. Katulad, for example, ng OFW. Kahit malayo yung parents nila, masasabi ba agad-agad na wala silang pakialam o hindi nila mahal yung magulang nila? Hindi, di ba? Instead, inintindi nila yung sitwasyon na meron sila. Sa modern, kahit madaming technology o kaya kahit workaholic yung parents mo, may time pa rin kayo sa isa't isa. Saka alam mo naman na para sa'yo yung ginagawa. Sa extended families, kahit magulo kayo, at least sama-sama naman. Katulad din rin sa traditional, oo, stricto yung mga magulang, pero syempre, di ba, kapakanan lang naman din natin yung mga anak na gusto nila mangyari. Tsaka yung pagiging matatag ng bonding nila sa isa't isa. Kaya nagiging strict. Matuwala ko siya. At dyan po nagtatapos ang dokumentaryo namin patungkol sa pamilyang Pilipino. Maraming salamat po sa panood. Ano pakiramdam na lumaki ka sa isang modernong pamilya? Ano naduro sa'yo sa pagdahal mo sa... Paglaki mo sa state. Hindi ko na ikakat. Hindi ko na i-delete to. I-cut ko na lang. Ikakat ko na lang. Ay, wait lang, baka ma-delete ko kasi.